Narito ang buong salin ng teksto sa Filipino na inangkop sa kultura at pamamaraan ng Pilipinas. Ipinagdiriwang ko ang aking ika-22 kaarawan sa bahay nang tahimik na inilagay ng aking 10 taong gulang na apo ang isang nota sa aking kamay. "Lola, huwag ninyo itong kainin. Magtiwala kayo sa akin," sabi nito. Napatigil ako. Nagpasya kong palitan ang aking cupcake ng sa aking manugang at ang nangyari pagkalipas ng 5 minuto ay nagulat ako. Ngunit bago ako magpatuloy, siguraduhin ninyong nakasubscribe kayo sa channel at mag-iwan ng komento kung saan ninyo pinapanood ang video na ito. Gustong-gusto naming malaman kung gaano kalayo nararating ng aming mga kwento. Ang pangalan ko ay Lupe at hindi ko kailanman inakala na ang aking kaarawan ang magiging araw kung kailan maililigtas ang aking buhay, ngunit ito rin ang araw kung kailan ko matutuklasan kung gaano kalalim ang isang traidor sa pamilya. Si Javier, ang aking anak, ay nagplano ng isang maliit na salusalo sa kanilang bahay. Ito ay isang pribadong pagdiriwang. Kami lang 4, ako, siya, si Elena, ang aking manugang, at si Sofia, ang aking 10 taong gulang na apo. Maaliwalas ang kanilang bahay, pinalamutian ng may kagandahan, sa mga kulay beige at bughaw. Mga kulay na laging sinasabi ni Elena na bumabagay sa enerhiya ng pamilya. Ang mga pader ay pinalamutian ng mga litrato ng aming pamilya, bagamat napansin kong unti-unting nabawasan ang mga larawan kung saan ako lamang ang kasama ni Javier sa mga nakalipas na buwan. Maliliit na detalye na, kung babalikan, ay sana nagbigay sa akin ng babala. Kaaya-aya ang kapaligiran ng hapon na iyon ng tagsibol. Ang hapagkainan ay maingat na inayos na may puntas na mantel na ako mismo ang nagbigay sa kanila noong nakaraang Pasko. Sa gitna ay isang maliit na ayos ng mga daisy, ang aking paboritong bulaklak, at 4 na mesa na walang bahid. Ang sinag ng araw ay pumapasok sa malalawak na bintana, lumilikha ng isang gintong at maaliwalas na kapaligiran na kabaligtaran ng mangyayari. Inihanda ni Elena ang aking mga paboritong pagkain. Inihaw na manok na may herbs, gratinadong patatas at sariwang salad. Para sa panghimagas, gumawa siya ng mga chocolate cupcakes na may cream cheese frosting. Isang resipe na itinuro ko sa kanya sa mga unang taon ng kanyang kasal kay Javier. Nang panahong iyon, itinuring ko iyon bilang isang pagpapakita ng pagmamahal, isang paraan ng pagbibigay galang sa akin. Napaka-inosente ko. "Mama, napakaganda ninyo ngayon," sabi ni Javier habang niyayakap ako pagdating. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tunay na pagmamahal na laging nagpapainit sa aking puso. Sinalubong ako ni Elena ng kanyang karaniwang mahinhin na ngiti, isang mabilis na halik sa bawat pisngi, at isang yakap na sa tingin ko ay mas formal kaysa mapagmahal. Si Sofia, gayunpaman, ay iba. Karaniwang palasalita at masayahin, ang bata ay tila tensyonado, halos takot. Ang kanyang malalaking kayumangging mata ay iniiwasan ang pakikipag-ugnayan sa akin. At nang hilingin ni Elena na yakapin niya ako, ginawa niya ito nang may paninigas na nagpalito sa akin. Ipinagpalagay ko ang kanyang pag-uugali sa isang away ng pamilya o problema sa eskwelahan. Ang mga bata ay madalas na nagdadala ng maliliit na mundo ng pag-aalala na hindi kayang isipin ng mga matatanda. Ang hapunan ay nagpatuloy ng tila normal. Nag-usap kami tungkol sa pang-araw-araw na bagay, ang trabaho ni Javier sa kumpanya ng siguro, ang mga klase ng yoga para sa mga senior na sinimulan kong pasukin, ang pag-unlad ni Sofia sa eskwelahan. Kaunti lamang ang nagsasalita si Elena, ngunit hindi ito kakaiba. Lagi ko siyang itinuturing na isang mas pribadong babae. Bagamat ngayon ay napagtanto kong ipinagkamali ko ang pagiging malamig at kalkulado sa pagiging mahiyain. Napansin ko, gayunpaman, ang maliliit na nakakabahala na detalye. Ang paraan ng paulit-ulit na pagtingin ni Elena sa kanyang cellphone sa ilalim ng mesa, ang paraan ng pagkatitig ng kanyang mga mata sa akin kapag akala niya ay hindi ko siya tinitingnan. Ang nerbyosong pagtapik ng kanyang mga daliri sa mesa at, mas nakakabahala, ang pagpapalitan ng tingin sa pagitan niya at ni Javier. Mga tingin na tila nagdadala ng mga mensahe na hindi ko maintindihan. Oras na para kumanta ng happy birthday,
Anunsyo ni Javier pagkatapos ng pagkain, dala ang mga cupcakes sa isang palamuting tray. Sa halip na tradisyonal na cake, naghanda si Elena ng ilang cupcakes, at isa sa mga ito ay may maliit na korona sa itaas. Inakala kong nakakaantig ang kilos, hindi pinansin ang panloob na boses na nagtataka kung bakit walang kandila para hipan. Nagsimula kaming kumanta ng happy birthday ng si Sofia na nakaupo sa tabi ko ay sinamantala ang sandali ng pagiging abala ng kanyang mga magulang upang ipuslit ang isang maliit na piraso ng papel sa aking kamay. Ang paggalaw ay napakadiskreto at mabilis na hindi napansin ni na Javier at Elena. Pinatitigan ako ng bata ng matindi, halos nagmamakaawa bago bumalik sa pagkanta ng may sapilitang sigla sa boses. Ang puso ko ay bumilis nang hindi ko alam kung bakit, nanatili kong sarado ang papel sa aking kamay. Naghintay ako hanggang lumabas si Javier upang kunin ang kamera at pumunta si Elena sa kusina upang kumuha ng mga plato para sa paghahain ng mga cupcakes. Nang nanginginig ang mga kamay, binuksan ko ang papel sa ilalim ng mesa, itinatago ito mula sa lahat. Ang mensahe na nakasulat sa sulat kamay ng bata, ngunit apurahan ni Sofia ay nagsasabing, "Lola, huwag ninyong kainin ang cupcake. Nasa panganib ang buhay ninyo. Magtiwala kayo sa akin." Ang kanyang sulat kamay ay tila desperado, na parang isinulat niya nang nagmamadali. Tila huminto ang mundo. Ang tunog ng lahat sa paligid ko ay naging isang malayong ugong. Tinitigan ko ang cupcake sa harap ko. Napaka-inosente, napaka-akit. Nagtagpo ang aking mga mata sa kay Sofia, na masinsinang nakatingin sa akin. Ang kanyang maliit na ulo ay bahagyang tumungo sa isang halos hindi napapansing paggalaw ng pagtanggi. Ang una kong reaksyon ay pag-aalinlangan. Tiyak na nag-i-imagine lamang ang aking apo, ngunit may isang bagay sa mga mata ni Sofia, isang tunay na pagmamadali at takot, ang nagpaduda sa akin. Mabilis kong inilagay ang nota sa bulsa ng aking pantalon nang bumalik si Elena dala ang mga plato. Mukhang normal ang kanyang ngiti, ngunit ngayon ay iba ko na siyang nakikita. May isang bagay na predatory sa kanya, isang bagay na kalkulado na nagpadaloy ng lamig sa aking likod. "Lola, piliin ninyo ang inyong cupcake," sabi ni Sofia sa isang kakaibang diin sa boses. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin, sinusubukang magbigay ng iba pang mensahe. Mabilis na pumagitna si Elena. "Hindi, mahal, inihanda ko na ang isang espesyal para kay Lola. Ito rito, itong may maliit na korona na ginawa ng mas may pagmamahal." Itinulak niya ang cupcake patungo sa akin. Ang kanyang mga mata ay nerbyosong gumagalaw sa pagitan ng aking cupcake at ng aking mukha na parang naghihintay na kainin ko ito. Ngunit naghintay ako sa tamang oras at gumawa ng desisyon na babago sa lahat. Sinamantala ang isang sandali nang lahat ay abala sa isang nakakatawang kwento na ikinukwento ng aking anak. Tahimik kong inalis ang maliit na korona mula sa aking cupcake at ipinagpalit ito sa kay Elena. Ito ay isang mabilis, halos hindi napapansing paggalaw. Nang magsimula kaming kumain ng mga cupcakes, sinabi ng aking anak, "Mag-toast muna tayo," mungkahi niya habang itinaas ang kanyang baso ng alak. Para kay Mama, ang pinakamalakas at mapagmahal na babae na kilala ko, maligayang kaarawan. Nag-toast kami, uminom, at pagkatapos ay iminungkahi ni Elena na sabay-sabay kaming kumain ng aming mga cupcakes para sa isang litrato. Nagkunwari akong isinubo ang akin, ngunit hindi ko ito kinagat. Maingat kong pinanood habang si Elena ay kumagat ng malaki sa dapat ay aking cupcake. Eksaktong 10 minuto ng normal na pag-uusap ang lumipas. Naalala namin ang mga lumang kwento nang mapansin ko ang unang pagbabago kay Elena. Ang kanyang noo ay nagsimulang mamasa-masa sa pawis sa kabila ng sariwang kapaligiran. Ang kanyang mga kamay, na laging kontrolado, ay bahagyang nanginginig habang hawak ang baso ng tubig. "Ayos ka lang, mahal?" tanong ni Javier. Napansin ang kanyang biglaang pamumutla. Sa tingin ko, mahinang tugon niya. Baka may kinain akong hindi ko nahiyangan. Nagtagpo ang kanyang mga mata sa akin sa loob ng isang segundo. Isang tingin ng pagkalito na mabilis na naging nakakagulat na pagkaunawa. Alam niya.
Alam niyang pinalitan ko ang mga cupcakes at ngayon ay nararamdaman niya ang epekto ng anumang inilagay niya sa akin. Pinanood ni Sofia ang eksena nang nanlalaki ang mga mata, isang halo ng takot at ginhawa sa kanyang maliit na mukha. Sumikip ang aking puso para sa kanya. Anong bigat para sa isang batang kasing bata na matuklasan na ang kanyang sariling ina ay may kakayahang gumawa ng gayong kasamaan. Hindi ako maayos, bulong ni Elena habang biglang tumatayo. Halos agad na bumigay ang kanyang mga binti at halos hindi na nahabol ni Javier upang suportahan siya bago siya bumagsak. "Elena!" sigaw niya, halata ang takot sa kanyang boses. "Ano ang nangyayari? Namumutla ka." Hindi siya makasagot. Umikot ang kanyang mga mata at nagsimula siyang manginig ng walang kontrol. Nilalamig ang pawis sa kanyang mukha na ngayon ay kulay abo. "Tumawag ka ng ambulansya," utos ko, nananatiling kalmado sa kabila ng panloob na kaguluhan na aking naramdaman. Ngayon, Javier, habang tumatakbo ang aking anak sa telepono, lumuhod ako sa tabi ni Elena. Hindi dahil sa awa, bagamat ang isang bahagi ko ay kinilabutan sa aking nasasaksihan, kundi upang matiyak na siya ay mabubuhay upang harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Lumapit sa akin si Sofia na nanginginig. "Lola," bulong niya, "hindi ko alam ang gagawin." Narinig ko si Mama na nakikipag-usap sa telepono kagabi. Sinasabi na nakakuha siya ng malakas na gamot sa puso at ilalagay niya iyon sa inyong cupcake. Sabi niya, walang maghihinala dahil nakakalimot na kayo. Mahigpit kong niyakap ang aking apo. Pinoprotektahan siya mula sa takot na nangyayari sa aming harapan. "Tama ang ginawa mo, mahal ko. Iniligtas mo ang aking buhay." Ang biyahe sa ambulansya patungo sa ospital ay isang bangungot. Nawala ng malay si Elena. Ang mga paramediko ay nagtatrabaho ng mabilis, pinag-uusapan ng digoksina at posibleng pagkalason. Nagulat si Javier, nahahati sa takot para sa kanyang asawa at sa pagkalito kung ano talaga ang nangyari. "Mama, ano ang nangyayari?" tanong niya sa akin sa likod ng ambulansya, nanginginig ang boses. "Paano ito nangyari?" Hawak ko ang nota ni Sofia sa aking bulsa. Alam kong dumating na ang sandali ng katotohanan. Ngunit bago ako makasagot, dumating kami sa ospital at ang pagmamadali upang iligtas si Elena ay nagpababa sa pag-uusap na magpapabago sa aming pamilya magpakailanman. Habang nagpupumilit ang mga doktor na patatagin siya, umupo ako sa malamig at impersonal na waiting room na si Sofia ay natutulog sa aking kandungan at ang bigat ng katotohanan ay pumipiga sa aking puso. Ano ang sasabihin ko kay Javier? Paano ko ipapaliwanag sa kanya na ang kanyang asawa, ang babaeng minamahal niya, ay sinubukang patayin ako? At higit sa lahat, paano ko poprotektahan ang aking apo mula sa mga kahihinatnan ng paglalantad sa kanyang sariling ina? Ang mga ilaw na fluorescent ng ospital ay tila nagpapatindi sa pagiging hindi totoo ng sitwasyon. Ilang oras na ang nakalipas, ipinagdiriwang namin ang aking kaarawan. Ngayon ay malapit ko nang ilantad ang isang balangkas ng pagtataksil ng pamilya na wala sa amin ang kailanman nakaisip. Ang doktor na umasikaso sa amin ay tila napakabata upang dalhin ang bigat ng balitang dala niya. Ang kanyang madilim na mata ay nagpakita ng isang seryosong ekspresyon na nagpadali sa aking puso sa pag-aalala. "Ginang Morales," tawag niya sa akin. "Ako si Dr. Ramirez. Kailangan nating pag-usapan ang kondisyon ni Ginang Cepeda." Si Javier, na nakaupo sa tabi ko habang hawak ang kamay ni Sofia, ay agad na tumayo. "Kumusta ang aking asawa, doktor? Magiging maayos ba siya?" Nag-alinlangan ng doktor, maingat na pinipili ang kanyang mga salita. "Stable siya sa ngayon, ngunit may nakita kaming nakakabahala sa kanyang pagsusuri sa dugo." Tiningnan niya si Sofia, nagising ngunit tahimik, nanlalaki ang mga mata, pinapanood ang lahat. "Siguro dapat tayong mag-usap ng pribado. Maaaring manatili si Sofia sa NARS sa children's area." Mungkahi ko, na pagtatanto na hindi dapat marinig ng bata ang mga teknikal na detalye ng ginawa ng kanyang ina. Matapos dalhin si Sofia, inihatid kami ng doktor sa isang maliit na silid ng konsultasyon. Ang amoy ng disinfektante ay mabigat, halos nakakasakal habang umupo kami sa malamig na plastik na silya.
Ang pagsusuri sa dugo ni Ginang Cepeda ay nagpakita ng nakakabahalang antas ng digoksina, paliwanag ni Dr. Ramirez. Ito ay gamot na ginagamit sa paggamot ng mga sakit sa puso, ngunit sa dami na nakita namin sa kanyang sistema, ito ay posibleng nakamamatay. Namutla si Javier. Ang kanyang ekspresyon ay isang halo ng pagkalito at takot. Digoksina, si Elena ay walang problema sa puso. Paano ito? Bakit? Iyan mismo ang tanong, Ginoong Cepeda. Hindi dapat magkaroon ng digoksina sa sistema ng inyong asawa at ang dami na nakita namin. Nagkaroon ng makabuluhang paghinto ang doktor. Well, hindi ito nakarating doon ng aksidente. Sa sandaling iyon ko napagtanto na hindi ko na maaaring ipagpaliban pa ang katotohanan. Nang nanginginig ang mga kamay, kinuha ko ang nota ni Sofia mula sa aking bulsa at ibinigay ito kay Javier. Anak, ang boses ko ay mas matatag kaysa sa inaasahan ko. Ibinigay ito sa akin ni Sofia bago niya pinutol ang mga cupcakes. Binasa ni Javier ang nota. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng walang kontrol. Tiningnan niya ako, pagkatapos ang doktor, na may ekspresyon ng lubos na pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Hindi ito maaaring mangyari, bulong niya. Si Elena ay hindi gagawa niyan. Pinalitan ko ang mga cupcakes, Javier. Pagtatapat ko, pakiramdam na isang malaking bigat ang nawala mula sa aking mga balikat kasama ang katotohanan. Ang nararamdaman ni Elena ngayon ay ang nararamdaman ko sana kung kinain ko ang inihanda niya para sa akin. Pinanood ng doktor ang aming interaksyon ng may seryosong ekspresyon. Ginong Cepeda, Ginang Morales, kailangan kong iulat ito sa pulisya. Ang pagkalason ay isang seryosong usapin, lalo na kung isasaalang-alang ang antas ng toxicity na nakita namin. Tila tumanda si Javier ng 20 taon sa loob lamang ng ilang minuto. Dapat may pagkakamali. Pagpipilit niya, bagamat nawala na sa kanyang boses ang pagtitiwala. Siguro aksidente. Siguro nalito lang siya sa mga sangkap. Anak, mahinahon kong sinabi. Alam mong hindi ito aksidente. Narinig ni Sofia si Elena na pinag-uusapan ito sa telepono. At isipin mo ng mabuti, hindi mo ba napansin ang mga pagbabago sa aking pag-uugali sa mga nakalipas na buwan? Pagkalito, pagkalimot, pagkahilo. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng eksaktong sandali nang dumating ang pagkaunawa sa kanya. Diyos ko, bulong niya. Sinasabi sa akin ni Elena na nagpapakita kayo ng mga palatandaan ng maagang demensya na kailangan nating isaalang-alang ang mga opsyon sa pangangalaga para sa inyo. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng mga kamay at naniwala ako sa kanya. Mahinahon na pumagitna si Dr. Ramirez. Ginoong Cepeda, gusto rin naming kumuha ng pagsusuri sa dugo ng inyong ina. Kung matagal nang binibigyan ng inyong asawa ng digoksina si Ginang Morales, kailangan nating suriin ang posibleng pinsala sa kanyang puso. Agad akong sumang-ayon. Habang lumabas ang doktor upang ihanda ang pagsusuri, naiwan ako na mag-isa kasama ang aking anak. Isang bangin ng pagtataksil at takot ang nasa pagitan namin. Mama, sa wakas ay nagsalita si Javier na nahihirapan ng boses. Paano ito nangyari? Bakit? Bakit gagawin iyan ni Elena sa inyo? Pera, malamang, sagot ko. Pakiramdam na isang kakaibang kapayapaan ang nadarama ko ngayon na lumabas na ang katotohanan. Naaalala mo ba ang mana na natanggap ko mula kay Tia Gabriela 6 na buwan na ang nakakaraan? Doon nagsimula ang mga pagkalimot. Doon nagsimulang madalas akong bisitahin ni Elena. Laging may dalang tsaa o pagkain na espesyal na inihanda para sa akin. Tila pisikal na tinamaan si Javier ng aking mga salita. Pinaplano niyang patayin kayo at gamitin ang pangalan ko, ang aming relasyon, upang makuha ang inyong pera. At natuklasan iyon ni Sofia, dagdag ko. Isipin mo ang bigat na dinala ng batang yon, matuklasan ang ginagawa ng kanyang sariling ina. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng nasa katanghaliang edad, kasunod ang isang nakaunipormeng opisyal. Ginang Morales, Ginoong Cepeda, ako si Detective Mendez. Kailangan nating pag-usapan ang nangyari ngayon. Ang sumunod na mga oras ay naging isang malabong alaala ng mga pahayag, pagsusuri ng dugo,
at pagtatanong. Si Detective Mendez ay masusi at may pag-intindi, lalo na nang makipag-usap kay Sofia. Ang bata na mas matapang kaysa sa kanyang edad ay ikinuwento kung paano siya nagising kagabi dahil uhaw at narinig niya ang kanyang ina sa telepono sa kusina. Pinag-uusapan niya si Lola, paliwanag ni Sofia, bahagyang nanginginig ang kanyang maliit na boses. Sabi niya nakakuha siya ng malakas na gamot na magpapamukhang natural, na nagpapakita na raw si Lola ng pagkalito at walang maghihinala. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Alam kong mali. Laging itinuturo sa akin ni Mama na masama ang manglason. Sa mga kwento, ang mga kontrabida lang ang nanglalason ng tao. Ang moral na pagiging simple ng isang 10 taong gulang ay masakit na kabaligtaran ng pagiging komplikado ng pagtataksil ng matatanda. Habang nagsasalita si Sofia, hawak ko ang kanyang kamay na mangha sa kanyang katapangan at kalinawan ng pag-iisip. Kinumpirma ng mga resulta ng aking pagsusuri sa dugo ang aming mga hinala. May mga bakas ng digoksina sa aking sistema. Hindi sapat upang maging nakamamatay. Ngunit malinaw na nagpapahiwatig na unti-unti akong nilalason sa loob ng mga linggo, marahil mga buwan. Ang chronic digoxin poisoning ay maaaring magdulot ng pagkalito, problema sa memorya, pagkapagod, paliwanag ni Dr. Ramirez. Mga sintomas na madaling maiugnay sa edad o maagang demensya, lalo na ng mga miyembro ng pamilya na walang medikal na pagsasanay. Masusing kumuha ng tala si Detective Mendez. Ginoong Cepeda, iminungkahi ba ng inyong asawa ang mga pagbabago sa testamento o sa pinansyal ng inyong ina? Tila gumuho si Javier habang sumasagot. Oo, 2 linggo na ang nakalipas ay napapirma niya si Mama sa isang power of attorney na nagbibigay sa akin ng kontrol sa kanyang mga pinansyal kung sakaling lumala ang kanyang kondisyon. Akala ko, tumutulong kami. At nasaan ngayon ang mga dokumentong iyon? Sa aming safety deposit box sa bahay, kasama ang iba pang mahahalagang dokumento. Hiningi ng detective kay Javier na kunin ang mga papeles na iyon sa lalong madaling panahon. Kailangan nating imbestigahan kung kailan ito inihanda at kung sino ang naghanda nito. Ang mga dokumentong nakuha sa ilalim ng maling pagpapalagay o pamimilit ay walang legal na bisa. Habang nangyayari ang pag-uusap na ito, pinapanood ko si Sofia na nakakubli sa isang silya sa sulok ng silid. Ang kanyang maliliit na balikat ay nagdadala ng napakalaking bigat. Isinumbong niya ang kanyang sariling ina, isang bagay na hindi dapat gawin ng sinumang bata. Lumapit ako sa kanya at lumuhod, hindi pinansin ang sakit sa aking tuhod. Sofia, mahal ko, gusto kong malaman mo na tama ang ginawa mo, napakatapang mo. Nagtagpo ang kanyang mga mata na kahawig ng kay Javier sa akin. Pupunta sa kulungan si Mama? Paano sasagutin niyan? Paano ipapaliwanag sa isang bata na oo, ang kanyang ina ay malamang na makukulong dahil sa pagtatangka na patayin ng kanyang lola? Na ang aming pamilya ay hindi na muling magiging pareho. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa iyong ina, tapat kong sagot. Ngunit alam kong ikaw ang iyong tatay at ako ay magkasama. Aalagaan namin ang isa't isa anuman ang mangyari. Tumango siya, isang pagkaunawa na lampas sa kanyang edad sa kanyang mga mata. Gumawa si Mama ng isang napakasamang bagay, hindi po ba? Oo, mahal, sagot ko, hawak ang kanyang maliliit na kamay sa akin. Ngunit hindi ibig sabihin na mali ang ginawa mo sa pagsasabi sa amin. Iniligtas mo ang aking buhay, Sofia. Nang gabing iyon, wala sa amin ang umuwi. Nanatili kami ni Javier at Sofia sa isang hotel malapit sa ospital. Wala sa amin ang gustong harapin ang bahay na ngayon ay tila kontaminado ng pagtataksil ni Elena. Natulog si Sofia sa pagitan namin sa isang malaking kama. Ang kanyang hininga ay sa wakas ay kalmado pagkatapos ng mga oras ng pag-iyak. Sa dilim ng silid, bumulong sa akin si Javier. Mama, paano tayo magpapatuloy pagkatapos nito? Paano natin ipapaliwanag kay Sofia na sinubukan ng kanyang ina? Sinubukan, hindi niya matapos ang pangungusap. Araw-araw, sagot ko, ramdam ang bigat at karunungan ng aking 62 taon.
Ganyan tayo magpapatuloy, isang araw sa isang pagkakataon, ng may katotohanan at pagmamahal. Habang natutulog si Sofia sa pagitan namin, isang simbolo ng inosente sa gitna ng pagtataksil. Ipinangako ko sa sarili ko na sa anumang paraan ay makakahanap kami ng daan sa bangungot na ito. Hindi lamang para sa akin, hindi lamang para kay Javier, kundi pangunahin para sa matapang na batang ito na isinakripisyo ang napakaraming bagay upang gawin ang tama. Kinabukasan, ipinagbigay alam sa amin na nagkamalay na si Elena. Stable ang kanyang kondisyon, bagamat patuloy na binabantayan ng mga doktor ang kanyang puso. Iminungkahi ni Detective Mendez na harapin ko siya kasama ang pulisya upang maitala ang anumang pagtatapat o pahayag na nagbibintang. Hindi ako sigurado kung kaya ko siyang harapin. Pagtatapat ko, pakiramdam na nanginginig ang aking mga kamay sa pag-iisip na tingnan ang mga mata ng babaeng sistematikong nagplano ng aking kamatayan. Lubos ko kayong naiintindihan, magiliw na tugon ng detektive. Ngunit ang inyong direktang patotoo ay magiging napakahalaga sa kaso. At totoo lang, Ginang Morales, maraming biktima ang nakakahanap ng kapayapaan sa pagharap sa kanilang mga nagkasala. Nag-alok si Javier na sumama sa akin, ngunit nagpasya kami na dapat manatili si Sofia sa isang social worker sa panahon ng pagbisita na iyon. Sapat na ang traumang naranasan ng bata at ang pagkakita sa kanya ay tiyak na magpapahina kay Elena, posibleng makompromiso ang pagtatanong. Habang naglalakad ako sa mga pasilyo ng ospital patungo sa silid ni Elena, pakiramdam ko ay naglalakad ako patungo sa aking sariling pagbitay. Ang amoy ng disinfektante ay tila mas malakas, ang mga ilaw na fluorescent ay mas matalas. Hawak ni Javier ang aking braso, ngunit hindi ko alam kung upang bigyan ako ng suporta o upang humanap ng lakas. Dalawang nakaunipormeng pulis ang nagbabantay sa pinto ng silid. Sa loob, si Elena ay namumutla sa puting kumot, may mga IV tube na konektado sa kanyang braso. Nang makita kami, ang kanyang mukha ay nagpakita ng nakakalito na halo ng emosyon, pagtataka, takot, at pagkatapos, mabilis na isang maskara ng pag-aalala at kahinaan. "Lupe," sabi niya sa mahinang boses, iniaabot ang isang kamay sa akin. "Salamat sa Diyos at ayos ka. Sobra akong natakot." Ang madaling pag-aako niya sa papel ng nag-aalalang biktima ay panandaliang nagpatikom sa aking bibig. Tila kami ay nasa magkaibang realidad. "Hindi, Elena," sagot ko sa wakas, pinapanatili ang distansya mula sa kama. "Hindi natin ito gagawin. Alam namin ang ginawa mo. Narinig ni Sofia ang usapan mo sa telepono. Alam namin ang tungkol sa digoksina." Nang banggitin ko si Sofia, nakita ko ang unang bahid ng tunay na gulat sa kanyang mukha. Hindi niya inisip na ang kanyang stepdaughter ang maaaring pinagmulan ng sumbong. Sa isang sandali, nawala ang kanyang maskara, inilalantad ang isang bagay na malamig at kalkulado sa kanyang mga mata. "Hindi ko alam ang sinasabi ninyo," pagpipilit niya, ngunit nawala sa kanyang boses ang kunwaring kahinaan. Nalilito ako. "Sinabi ng mga doktor na nilason ako. Paano ninyo ako mapagbibintangan ng ganito kung ako ang biktima?" Si Javier, na nanatiling tahimik hanggang noon, ay humakbang pasulong. "Nakita namin ang mga bote, Elena, sa ilalim ng drawer mo ng lingerie, digoksina na nakapangalan sa isang pasyenteng hindi umiiral. Iyon ay isang bloop. Hindi pa namin hinahanap sa kanilang bahay, ngunit kinumpirma ng kanyang reaksyon ng lahat. Lalo pang namutla ang kanyang mukha at sa isang sandali ay nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. "Hindi ninyo naiintindihan," sabi niya, binabago ang taktika. "Sinusubukan naming tulungan si Lupe. Nalilito siya, nawawala ang kanyang memorya. Nakita ninyo mismo, Javier. Nagiging mas madalas ang kanyang mga episode." "Walang mga episode," sagot ni Javier. Nanginginig ang kanyang boses sa napigilang galit. "Ikaw, nilalason mo siya ng dahan-dahan, ginagawa kaming maniwala na nagkakaroon siya ng demensya. Bakit, Elena? Dahil sa pera niya? Dahil sa bahay?" Nananatiling tahimik si Elena sa mahabang sandali. Sinusuri ang kanyang mga opsyon. Lumapit si Detective Mendez na nakamasid mula sa sulok. "Ginang Cepeda, mayroon kaming sapat na ebidensya upang arestuhin kayo sa pagtatangka ng pagpatay."
Ang mga pagsusuri sa dugo ni Ginang Morales ay nagpapakita ng chronic digoxin poisoning. Ang inyong sariling dugo ay nagpapakita ng halos nakamamatay na dosis ng parehong sangkap. At mayroon kaming patutuo ng inyong stepdaughter. Ang inyong kooperasyon ngayon ay maaaring isaalang-alang sa sentensya. May nagbago sa mga mata ni Elena. Pagkatapos, isang pagsuko marahil o isang malamig na muling pagtatasa ng kanyang mga posibilidad. Sumandal siya sa mga unan, biglang tila mas kalmado, halos propesyonal. Matanda na si Lupe, simple niyang sabi, na parang nagpapatunay ng isang katotohanan sa panahon. Ilang taon na siya? 62? Ilang taon pa ba ang natitira sa kanyang kapaki-pakinabang at marangal na buhay? 5 taon? 10? At pagkatapos ano? Mga diaper, pagkalito, isang pasanin sa ating lahat. Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin na parang pisikal na suntok. Ang kalupitan, ang paraan kung paano niya binawasan ang aking pag-iral sa isang abala na may petsa ng pag-expire. Nag-aalok ako sa kanya ng isang maawaing labasan, patuloy ni Elena. Isang tahimik na kamatayan, walang sakit, walang kahihiyan ng pagkasira. At oo, pagkatapos ay makukuha ni Javier ang mana na karapatan niya bilang nag-iisang anak. Maaari niya sa wakas iwanan ang trabahong iyon. Maaari naming bigyan si Sofia ng edukasyon na nararapat sa kanya. Sinubukan mo akong patayin, sabi ko, sa wakas ay nahanap ang aking boses. Lumapit ka sa akin. Nagkunwari kang nagmamalasakit habang unti-unti mo akong nilalason. Paano mo nagawa iyon, Elena? Nagtiwala ako sa iyo. Sa unang pagkakataon, isang bagay na parang tunay na emosyon ang dumaan sa kanyang mukha. Hindi pagsisisi, kundi isang uri ng naiinip na iritasyon. Pakiusap, Lupe, huwag kang maging ganoon kadrama. Sa tingin mo espesyal ka? Isa ka lang matandang babae na may pera. May libu-libong katulad mo na kumakapit sa mga resources na maaaring makinabang sa mas batang henerasyon. Humakbang pasulong si Javier, baluktot ang mukha sa galit. Tumahimik ka. Paano ka makapagsasalita ng ganyan sa aking ina? Paano mo nagawa ito sa amin kay Sofia? Naisip mo ba kung paano ito makakaapekto sa sarili mong anak? Bata pa si Sofia. Malamig na sagot ni Elena. Makakayanan niya iyan. Ang mga bata ay matibay. Kinawayan ni Detective Mendez ang opisyal na nagre-record ng usapan. Sa tingin ko sapat na ito. Formal na inaresto si Ginang Cepeda sa pagtatangka ng pagpatay kay Lupe Morales. May karapatan kayong manatiling tahimik. Habang binibigkas ng detektib ang mga karapatan ni Miranda, pinanood ko ang mukha ni Elena. Walang pagsisisi doon, kundi isang uri ng malamig na pagkalkula na parang sinusuri pa rin niya ang mga anggulo, naghahanap ng paraan para makatakas. Nagtagpo ang kanyang mga mata sa akin sa huling pagkakataon at nakita ko ang isang bagay na nagpatayo ng balahibo ko. Hindi galit o puot, kundi isang lubos na kawalang interes sa aking halaga bilang isang tao. Lumabas kami ng silid ng tahimik, kami ni Javier, hawak ang isa't isa. Sa pasilyo, malayo sa pandinig ni Elena, gumuho siya, sumandal sa pader at dumulas sa sahig. Paano ko hindi nakita iyon? Hikbi niya, tinakpan ang mukha ng mga kamay. Paano ako naging ganon kabilis mabulag? Nilalason niya ang aking ina sa ilalim mismo ng aking ilong. At hindi lang ako hindi nakapansin, kundi tinulungan ko pa siya, naniniwala sa mga kasinungalingan tungkol sa demensya. Lumuhod ako sa tabi niya, hindi pinansin ang sakit sa aking matatandang tuhod at hinawakan ang kanyang mukha sa aking mga kamay. Anak, wala kang paraan para malaman. Si Elena ay mapanlinlang, iyan ang ginagawa niya. Nilinlang niya tayong lahat. Ngunit ako ang anak ninyo, pagpipilit niya na nahihirapan ng boses. Dapat ay protektahan ko kayo. Sa halip, pinaplano kong ilagay kayo sa isang nursing home dahil naniniwala akong nagiging senile na kayo. Lumapit si Detective Mendez, nag-aalok ng panyo kay Javier at binibigyan kami ng sandali upang makabawi. Ginoong Cepeda, magiliw niyang sinabi, ang mga taong katulad ng inyong asawa ay eksperto sa manipulasyon. Gumagawa sila ng mga kasinungalingan na napakakumbinsi na maging ang mga sinanay na propesyonal ay maaaring malinlang.
Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili. Bumalik kami sa hotel kung saan kami naghihintay ni Sofia kasama ang social worker. Tumakbo ang bata sa mga bisig ng kanyang ama nang makita kami at sumikip ang aking puso nang makita ang ugnayan sa pagitan nila. Isang bagay na tunay at dalisay sa gitna ng napakaraming pagpapanggap. Ang mga sumunod na araw ay naging isang malabong alaala ng mga pahayag ng pulisya, konsultasyon sa mga abogado, at mahabang pag-uusap sa mga psikologo, lalo na para kay Sofia. Inilipat si Elena mula sa ospital patungo sa kulungan sa sandaling pinayagan ng kanyang kalusugan. Pormal siyang kinasuhan ng attempted premeditated murder. Inihayag ng investigasyon ang mga kakilakilabot na hindi namin inakala. Sa kanyang computer, nakita ng pulisya ang malawak na paghahanap tungkol sa digoxin poisoning, mga sintomas ng demensya, at kung paano pikein ang mga legal na dokumento. Mayroon ding mga email na ipinagpalit sa isang real estate agent tungkol sa pagbebenta ng aking bahay, isang bagay na posible sa sandaling magkabisa ang power of attorney na pinapirma niya sa akin. Mas nakakabahala pa ang mga pag-uusap sa isang lalaking nagngangalang Rafael, tila isang dating kasintahan na nakipag-ugnayan pa rin sa kanya. Sa mga mensahe, lantaran niyang pinag-uusapan ang kanyang mga plano. Ang matanda ay hindi tatagal ng 2 buwan. Nakuha ko na ang power of attorney. Kapag na-confine siya dahil sa demensya, ibebenta namin ang bahay at magiging malaya kami. Sa iba pang mga mensahe, detalyado niya kung paano niya unti-unting pinapataas ang dosis ng digoxina, nagrereklamo na mas matibay ako kaysa sa inaasahan niya. Nang ipakita sa akin ng detektib ang mga ebidensyang ito, naramdaman ko ang isang matinding pagduduwal, hindi lamang dahil sa takot sa pinlano, kundi dahil sa malamig na pagkalkula kung paano inorchestrate ni Elena ang lahat. Paano magagawa ng isang tao na bawasan ng isa pang tao, isang taong nakasalo niya sa pagkain, ipinagdiwang ang mga kaarawan, nagbuo ng mga alaala sa wala kundi isang balakid na kailangang alisin? Mas karaniwan kaysa sa inaakala ninyo, sabi ng detective nang ipahayag ko ang aking pagkagulat. Mayroon kaming mga kaso ng pagkalason ng mga miyembro ng pamilya halos bawat buwan. Karaniwan ito ay dahil sa pera, minsan ay dahil sa paghihiganti. Ang nagpapabukod sa kaso ni Elena ay ang antas ng pagpaplano at ang kanyang pasensya. Isang gabi, humigit kumulang 1 linggo pagkatapos ng insidente, lumapit si Sofia sa aking silid sa pansamantalang apartment na inupahan namin. Sa wakas ay nakatulog na si Javier pagkatapos ng mga araw na insomnia, at dapat ay natutulog na rin ang bata. Lola, bulong niya, nanlalaki ang kanyang mga mata sa dilim. Maaari ko po bang sabihin sa inyo ang isang bagay? Gumawa ako ng puwang para sa kanya sa kama at sumiksik siya sa akin tulad ng ginagawa niya noong mas bata pa siya. Oo naman, mahal ko. Maaari mong sabihin sa akin ang anumang bagay. Sa tingin ko alam kong may ginagawang mali si Mama noon pa, pagtatapat niya. Halos hindi marinig ang kanyang boses. Nagbago siya pagkatapos ninyong matanggap ang perang iyon mula kay Tia Lola. Nagsimula siyang magsalita kung paano kayo tumatanda, kung paano namin kailangan maghanda para sa panahong hindi na ninyo kayang alagaan ang inyong sarili. Sumikip ang aking puso sa pag-iisip sa bigat na dinala ng batang ito. Bakit hindi mo sinabi noon, mahal? Nanatiling tahimik si Sofia sa isang sandali. Kasi po nanay ko siya, sagot niya sa wakas. Dapat po laging magtiwala sa nanay, di po ba? Ngunit pagkatapos ay naputol ang kanyang boses. Tapos narinig mo siya sa telepono, marahan kong dinugtungan. Tumango siya sa aking balikat. Nakatatawa siya, Lola? Nakatatawa habang pinag-uusapan kung paano niya ilalagay ang gamot sa inyong espesyal na cupcake, sinasabing magiging poetic na mamatay kayo sa inyong sariling kaarawan. Isang maliit na hikbi ang kumawala. Paano magagawa ng isang nanay ang ganyan? Walang angkop na sagot para sa tanong na iyon. Paano ipapaliwanag sa isang taong gulang na ang ilang tao ay ipinanganak na walang kakayahang makiramay, nang walang pangunahing koneksyon na nagpapatao sa atin? Paano intindihin ang hindi ko rin kayang unawain? Ang ilang tao ay may sakit sa loob, Sofia, sabi ko sa wakas.
Hindi sa paraang nakikita natin tulad ng kapag may lagnat ka o namamagang lalamunan. Ito ay isang sakit sa kaluluwa na nagiging sanhi upang hindi sila makapagbigay ng pagmamahal o pagmamalasakit sa iba sa paraang dapat. Hindi rin po ako mahal ni Mama? Ang kahinaan sa tanong na yon ang nagpadurog sa aking puso. Mahal, hindi ko alam kung may kakayahan si Elena na magmahal ng sinuman sa paraang naiintindihan natin ang pagmamahal. Ngunit alam kong mahal ka ng iyong tatay higit sa lahat sa mundo at mahal din kita, aking matapang na anak. Nanatili siyang tahimik sa mahabang sandali, pinoproseso ito ng may karunungan na lampas sa kanyang edad na kadalasang nabubuo ng mga batang nakakaranas ng trauma. Maaari po ba akong matulog dito kasama kayo ngayon, Lola? Oo naman, mahal ko. Habang natutulog si Sofia sa aking mga bisig, pinagmasdan ko ang hindi tiyak na hinaharap na nasa harapan namin. Ang paglilitis kay Elena, ang hindi maiiwasang diborsyo, ang mga emosyonal na peklat na dadalhin naming lahat, lalo na ang maliit na mandirigmang ito na napilitang pumili sa pagitan ng katapatan sa kanyang ina at paggawa ng tama. Ngunit sa ilalim ng sakit at pagtataksil ay mayroong sinulid ng pag-asa. Kami tatlo, Javier, Sofia at ako, ay pinag-isa ng kakilakilabot na karanasang ito sa paraang marahil ay hindi sana posible sa ibang paraan. Ang mga kasinungalingan ay nalantad, ang manipulasyon ay naalis. Ang natitira ay totoo, isang tunay na pagmamahal na nakabatay hindi sa maling pagpapanggap o nakatagong mga agenda, kundi sa isang ibinahaging katotohanan, gaano man ito kasakit. Malalampasan natin ito, bulong ko sa natutulog na si Sofia. Isang pangako para sa kanya at sa aking sarili. Magkasama, makakahanap tayo ng daan sa dilim na ito. Nagsimula ang paglilitis kay Elena 6 na buwan pagkatapos ng aking malagim na kaarawan. Kalahating taon ng emosyonal at legal na paghahanda, ng mga sesyon ng therapy at mga gabing walang tulog. Kalahating taon ng muling pagtatayo ng aming maliit na pamilya mula sa mga guho ng pagtataksil. Ang hukuman ay isang kahanga-hangang gusali ng kulay abo na bato, malamig at pormal, tulad ng sistema ng hustisya na kinakatawan nito. Umupo ako sa unang hilera na si Javier ay nasa tabi ko at si Sofia ay nasa pagitan namin. Lahat ay nakadamit ng pormal at may seryosong ekspresyon. Ang taga-usig, isang babaeng nasa katanghaliang edad na nagngangalang Carmen Vasquez, ay masusing naghanda sa amin para sa sandaling ito, ngunit walang makapaghanda sa amin para makita si Elena na pumasok na sinasamahan ng pulisya, nakadamit ng isang simpleng kulay abo na suit. Nakatali ang buhok sa isang mahigpit na buhol. Mukha siyang mas maliit sa ilang paraan na wala ng kapangyarihan na dating ginamit niya sa aming buhay. Ang kanyang mga mata ay gumala sa hukuman, huminto sandali sa amin. Nang magtagpo ang kanyang tingin sa kay Sofia, nakita ko ang isang bagay na hindi ko kailanman napansin noon. Isang kislap ng isang bagay na halos tao na mabilis na pinigilan. Ang hukom, ang kagalang-galang na si Maria Elena Gutierrez ay isang babaeng may kahanga-hangang presensya at matalim na tingin. Narito kami para sa kaso ng Estado laban kay Elena Cepeda, na kinasuhan ng attempted premeditated murder, elder abuse, pagkalason, pagpepeke ng mga dokumento at pandaraya. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa tahimik na silid. Ang aking patotoo ang una. Naglakad ako patungo sa witness stand nang may mga hakbang na inaasahan kong magiging mas matatag kaysa sa aking nararamdaman. Habang sumusumpa ako na magsabi ng totoo, napansin ko kung paano kumulubot ang aking mga kamay sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng hukuman. Mga kamay na nagluto para kay Elena na humawak sa bagong silang na si Sofia, na ngayon ay bahagyang nanginginig ng itaas para sa panunumpa. Ginabayan ako ng taga-usig sa salaysay ng mga pangyayari ng may propesyonal na kasanayan. Isinalaysay ko ang tungkol sa mga pagkalimot na nagsimula pagkatapos matanggap ang mana mula kay Tia Gabriela, kung paano madalas akong bisitahin ni Elena, laging may dalang pagkain o tsaa, kung paano unti-unti akong nagsimulang malito, pagdudahan ng aking sariling isip. Ginang Morales, tanong ng taga-usig, ano ang inyong mga sintomas sa panahong iyon? Pagkahilo, pagkalito, matinding pagkapagod,
Sagot ko, ramdam ang bigat ng mga alaala. May mga araw na hindi ko maalala ang ginawa ko sa umaga, mga sandali na nawawala ako sa gitna ng isang pangungusap. Nagsimula akong mag-isip na nagkakaroon ako ng demensya tulad ng aking asawa. At ang mga sintomas na ito ay nangyari ng may tiyak na pattern? Lagi itong lumalala pagkatapos ng mga pagbisita ni Elena. Noon, iniuugnay ko ito sa pagkabahala ng pagkakaroon ng kasama. Ngayon, alam kong dahil inilalagay niya ang digoxina sa aking pagkain o inumin. Ang depensa, natural, ay sinubukang siraan ang aking patotoo. Ang abogado ni Elena, isang payat na lalaki na may kalkuladong mata, ay nagpahiwatig na maaring nagdurusa ako sa maagang demensya at na ang mga akusasyon ay resulta ng pagkalito sa pag-iisip. Iminungkahi niya na marahil ako ang naglagay ng digoxina sa cupcake ni Elena sa isang sandali ng paranoia. Ginang Morales, tanong niya ng may pekeng pagmamalasakit, hindi ba't totoo na ang inyong sariling ina ay na-diagnose ng Alzheimer sa edad na 63? Isang taon lamang ang agwat sa inyong kasalukuyang edad. Pinanatili ko ang aking kumpiyansa, bagamat naramdaman kong uminit ang aking mukha sa pagkainis. Nagkaroon ng Alzheimer ang aking ina? Oo, ngunit hindi tulad ng kanyang kondisyon. Ang aking mga sintomas ay nagsimula at huminto alinsunod sa presensya ng inyong kliyente sa aking buhay. At nakakagulat na nawala ito ng lubusan pagkatapos ng aking nilasong kaarawan. Ang mga resulta ng medikal na pagsusuri ay nagsalita para sa kanilang sarili. Ang mga ulat ng toxicology ay malinaw na nagpakita ng presensya ng digoxina sa aking sistema, hindi sa nakamamatay na antas, ngunit naaayon sa chronic poisoning. Kinumpirma ng patotoo ni Dr. Ramirez na ang aking mga sintomas ay ganap na katugma sa digoxin toxicity, hindi demensya. Ngunit ang patotoo ni Sofia ang nagpatahimik sa courtroom. Maliit at seryoso sa kanyang navy blue dress, nagsalita siya ng may kalinawan na nagpahiwatig sa ilang juror na punasan ang kanilang mga mata. Narinig ko si Mama sa telepono, sabi niya. Nakakagulat na matatag ang kanyang boses. Nakatatawa siya tungkol sa paglalagay ng gamot sa espesyal na cupcake ni Lola. Sabi niya, iyon na ang huling kaarawan ni Lola. At ano ang ginawa mo pagkatapos mong marinig iyon, Sofia? Mahinang tanong ng taga-usig. Natakot po ako. Hindi ko po alam ang gagawin. Tapos naalala ko po ang laging sinasabi ng guro tungkol sa pagkakita ng masamang bagay. Kung may nakita ka, sabihin mo. Kaya sumulat po ako ng nota kay Lola. Iyon ay isang napakatapang na desisyon, komento ng taga-usig. Natakot ka sa maaaring mangyari? Tumingin ng diretso si Sofia kay Elena sa unang pagkakataon. Natatakot po ako na mamatay si Lola at natatakot po ako na magalit sa akin si Mama. Pero laging itinuturo po sa akin ni Lola na kailangan nating gawin ang tama kahit mahirap. Sa mga sumunod na linggo, inihayag ng paglilitis ang buong lawak ng mga plano ni Elena. Nabawi ng mga forensic experts ang mga naburang email, search history, at mga text message na nagpinta ng isang larawan ng isang masusing planadong manipulasyon. Ang mga medikal na ebidensya ay hindi matatawaran. Ang mga legal na dokumento na pinapirma niya sa akin ay malinaw na nakuha sa ilalim ng pamimilit at maling pagpapalagay. Mas nakakawasak pa ang pagtuklas sa pamamagitan ng mas malalim na investigasyon ni Detective Mendez na ginawa na ito ni Elena noon. Isang matandang babae sa Tijuana, isang malayong pinsan ng kanyang unang asawa, ang namatay sa katulad na kalagayan 30 taon na ang nakalipas. Si Elena Gomez, 76, ay nag-iwan ng isang maliit na mana kay Elena pagkatapos ng biglaang degenerative illness. Naghinala ang mga kamag-anak, ngunit walang konkretong ebidensya ang nagawa noon. Ang pattern ay magkapareho, paliwanag ng detektib sa hukuman. Unti-unting paglapit, pagkuha ng tiwala, mga mungkahi ng pagkasira ng pag-iisip, paghihiwalay ng biktima mula sa iba pang kamag-anak, binagong legal na dokumento, at, sa wakas, isang kamatayan na tila natural. Nang dumating ang pagkakataon ni Elena na tumistigo, nagbago ang kanyang estratehiya. Hindi na siya ang tiwala at mapanlinlang na babae na hinarap ko sa ospital. Ngayon ay ipinakita niya ang kanyang sarili bilang isang wasak na babae, biktima ng pang-aabuso noong bata pa, nagdurusa sa borderline personality disorder,
na nagpapahirap sa kanya na lubos na maunawaan ang moralidad ng kanyang mga aksyon. Gusto ko lang po ang pinakamabuti para sa aming pamilya, sabi niya, na may mga luha na perpektong umaagos sa kanyang mukha. Hindi po masaya si Javier sa kanyang trabaho. Kailangan po ni Sofia ng mas mahusay na edukasyon. Hindi po ako nag-iisip ng malinaw. Nakita ko lang po ang isang solusyon sa aming mga problema. Pinanood ko ang kanyang pagganap ng may halo ng pagkabighani at pagkamuhi. Mayroong isang bagay na halos kahanga-hanga sa paraan kung paano niya kayang muling likhain ang kanyang sarili, iniaangkop ang kanyang personalidad sa mga kalagayan tulad ng isang kameleon. Kung hindi dahil sa bundok ng ebidensya laban sa kanya, halos naniwala ako sa kanyang pagsisisi. Hindi naloko ang mga juror. Pagkatapos ng 6 na oras lamang ng deliberasyon, bumalik sila na may hatol, guilty sa lahat ng kaso. Ang sentensya, 25 taon sa bilangguan ng walang posibilidad ng parol, isinasaalang-alang ang premeditation at ang kasaysayan ng katulad na pag-uugali. Nang ipahayag ng hukom ang sentensya, nakaramdam ako ng kakaibang kawalan ng tagumpay. Walang kagalakan sa pagkakita ng isang buhay na nasayang sa ganoong paraan, kundi isang malalim na pagod at isang pagnanais na magpatuloy. Tahimik na umiyak si Sofia sa tabi ni Javier, hindi dahil sa kalungkutan sa pagkakakulong ng kanyang ina, kundi dahil sa ginhawa sa pagtatapos ng bangungot. Paglabas namin ng hukuman ng araw na iyon sa ilalim ng malinaw na kalangitan ng taglagas, napagtanto ko na sa wakas ay malaya na kami. Hindi lamang mula sa pisikal na banta na kinakatawan ni Elena, kundi mula sa emosyonal na kapangyarihan na ginamit niya sa amin. Ano ang gagawin natin ngayon? Tanong ni Javier habang naglalakad kami patungo sa kotse. Hawak ni Sofia ang aming mga kamay sa pagitan namin, bumubuo ng isang maliit na human chain ng mga nakaligtas. Buhay! Simple kong sagot. Magpapagaling, magtatayo muli. Sa mga buwan na sumunod sa paglilitis, eksakto naming ginawa iyon. Ibinenta ni Javier ang bahay kung saan siya nakatira kay Elena. Wala sa amin ang makakayanan ang mga alaalang nakabaon sa mga dingding na iyon at nakahanap siya ng isang masayang apartment na may malalaking bintana na nagpupuno ng ilaw sa mga silid. Lumipat ng eskwelahan si Sofia, isang bagong simula kung saan hindi na siya ang bata na sinubukang patayin ng ina ang kanyang lola. Nagkaroon din ako ng mga pagbabago. Ibinenta ko ang aking lumang bahay na puno ng mga alaala na ngayon ay may bahid, at bumili ng isang maliit na 2 silid na bahay malapit sa apartment ni Javier. Nagtanim ako ng hardin sa likod bahay, isang bagay na laging kong gustong gawin, ngunit hindi ko kailanman nakita ang oras o enerhiya. Mayroong isang bagay na lubos na nakapagpapagaling sa paglulubog ng mga kamay sa lupa, sa pag-aalaga ng bagong buhay pagkatapos na napakalapit sa kamatayan. Ginugugol ni Sofia ang mga hapon sa akin pagkatapos ng eskwelahan habang nagtatrabaho si Javier. Magkasama kaming gumagawa ng mga cake at biskwit. Inaangkin ang aming mga tradisyon sa pagluluto mula sa lason ng pagtataksil. Tinuruan ko siyang maghabi, maglaro ng ahedres, makilala ang mga konstelasyon sa kalangitan sa gabi. Bilang kapalit, tinuruan niya akong gumamit ng tablet, maglaro ng kanyang mga paboritong video game, maunawaan ang pagiging komplikado ng musika na pinakikinggan ng mga kabataan ngayon. Unti-unting gumaling ang mga sugat. Hindi perpekto, laging magkakaroon ng mga peklat, ngunit sapat upang makahanap kami ng kagalakan muli. Upang makapagtiwala kami, bagamat may pag-iingat. 1 taon pagkatapos ng insidente ng cupcake, ipinagdiwang namin ang aking ika-63 kaarawan. Ito ay isang simpleng salusalo sa hardin ng aking bagong bahay. Kami lang 3, kasama ang ilang bagong kaibigan na nakilala ko sa support group para sa mga nakaligtas sa elder abuse na sinimulan kong pasukin. Nagihaw si Javier at pinalamutian ni Sofia ang patsiyo ng mga makukulay na parol. Walang mga cupcakes. Sa tingin ko, hindi na namin muling matitingnan ang isa ng hindi naaalala. Sa halip, naghanda si Sofia at Javier ng isang simpleng chocolate cake. Nang sindihan ang mga kandila, tiningnan ko ang mga mukha sa paligid ko, nililiwanagan ng ginintuang ilaw. Mga mukha ng mga taong tunay na nagmamahal sa akin nang walang nakatagong intensyon o nakatagong agenda.
Humiling po kayo ng gusto ninyo, Lola, sabi ni Sofia na nagniningning ang mga mata. Ipinikit ko ang aking mga mata at hiniling ang aming sinimulan ng itayo. Isang buhay ng katotohanan, ng muling naibalik na tiwala, ng pagmamahal na nagpapagaling. Nang hipan ko ang mga kandila, naramdaman ko hindi lamang ang bigat ng aking 23 taon, kundi pati na rin ang gaan ng isang nakakuha ng pangalawang pagkakataon. 3 taon na ang lumipas mula ng kaarawan na halos kumuha sa aking buhay. Ngayon, sa edad na 65, nagre-reflect ako sa lahat ng nagbago at lahat ng natutunan ko tungkol sa tiwala, pagtataksil at nakakagulat, pagpapatawad. Nakahanap si Javier ng bagong pag-ibig. Si Carmen ay isang propesor ng literatura sa lokal na universidad. Isang babaeng madaling matawa at may mabait na mata na pumasok sa aming buhay na parang sariwang simoy ng hangin pagkatapos ng bagyo. Sa simula, nag-aatubili si Javier, dala ang bigat ng pagkakasala at takot. Paano kung hindi ko muling makita ang mga senyales? Pagtatapat niya isang gabi. Paano kung ang aking paghatol ay permanenteng na kompromiso? Anak, sagot ko, hawak ang kanyang mga kamay. Ang nangyari ay hindi isang pagkakamali ng iyong paghatol. Ito ay resulta ng pambihirang kakayahan ni Elena na manipulahin at dayain. At ngayon, lahat tayo ay may mas matalas na lie detectors. Nang unang dumating si Carmen para maghapunan sa aking bahay, pinanood ko siya nang may mga mata na sinanay ng mapait na karanasan. Ngunit kung saan si Elena ay nagpakita ng kalkuladong ngiti at mababaw na interes, nag-aalok si Carmen ng tunay na tawa at tapat na pag-usisa. Kung saan pinaghiwalay ni Elena si Javier sa akin, hinikayat ni Carmen ang aming relasyon. Madalas na nagmumungkahi ng mga aktibidad para sa aming 3 at di nagtagal ay para sa aming 4, kasama si Sofia. Si Sofia, na ngayon ay 13 taong gulang, ay lumago sa ilalim ng patuloy na pangangalaga ng kanyang ama at ng aking walang pasubaling pagmamahal. Tinulungan siya ng therapy na iproseso ang pagtataksil ng kanyang ina at maunawaan na hindi niya kasalanan. Ginawa mo ang pinakamatapang at pinakatamang desisyon na posible, paulit-ulit na sinabi ng kanyang therapist. Iniligtas mo ang iyong lola at tinulungan ang iyong ina na harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga pinili. May mga mahihirap pa ring araw. Siyempre, mga araw na umuuwi si Sofia mula sa eskwelahan na may pulang mata dahil binanggit ng ilang malupit na bata ang kanyang inang mamamatay tao. Mga araw na nagtataka siya kung baka maging katulad din siya ni Elena, isang takot na agad naming hinarap ng may pagmamahal at therapy. Ang kabutihan ay hindi lang isang bagay na ipinanganak natin, paliwanag ko sa kanya sa isa sa mga krisis na iyon. Ito rin ay isang pagpili na ginagawa natin araw-araw, at ikaw, mahal ko, ginagawa mo ang pagpiling iyon ng patuloy. Ang buhay ni Elena sa bilangguan ay nananatiling isang peripheral na presensya sa aming buhay. Sumusulat siya ng mga liham, paminsan-minsan kay Javier, kay Sofia, maging sa akin. Ang mga una ay mapanlinlang, puno ng pagpapanggap na biktima at mga banayad na pagtatangka na maghasik ng pagtatalo. Hindi kailanman sinasabi sa iyo ng iyong tatay ang buong katotohanan, Sofia, isinulat niya minsan. Tanungin mo siya tungkol sa aming lihim na bank account. Walang lihim na account, isa lamang pagtatangka upang lumikha ng kawalang tiwala. Sa paglipas ng panahon, nang hindi nagkaroon ng tugon ang kanyang mga manipulasyon, ang mga liham ay naging mas tapat o hindi bababa sa kasing tapat ng isang taong tulad ni Elena. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa ang ginawa ko, isinulat niya sa kanyang pinakabagong liham. Mayroong isang bagay na nasira sa akin na hindi ko kayang ayusin. Binabasa ni Javier ang mga liham, minsan ay sumasagot ng may simpleng update tungkol sa buhay ni Sofia, ngunit pinananatili ang matatag na hangganan. Si Sofia, pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang at pag-uusap sa kanyang therapist, ay nagpasya na huwag basahin ang mga liham ng kanyang ina hanggang sa maramdaman niyang handa na siya sa emosyon, marahil kapag mas matanda na siya. Ako, nakakagulat, ay sumagot sa isa sa mga liham ni Elena. Nagpapasalamat ako sa pangalawang pagkakataon.
Simple kong sabi, sa pagiging buhay upang makita ang sandaling ito. Nang gabing iyon, mag-isa sa aking bahay, pinagmasdan ko ang hardin na itinanim ko 30 taon na ang nakalipas. Ang mahiyain na mga buto ay nagbago sa isang maliit na paraiso ng mga kulay at buhay. Ang mga gumagapang na rosas ay bumabalot sa dingding sa likod. Ang mga sunflower ay yumuyuko patungo sa liwanag. Ang mga mabangong halaman ay lumago sa mga hand-painted pots ni Sofia. Ito ay isang napakalinaw na metapora na halos napangiti ako. Mula sa nilasong lupa ng pagtataksil, nakagawa kami ng isang bagay na bago at maganda. Hindi perpekto. Mayroon pa ring mga damo na kailangang bunutin, mga tagtuyot na kailangang lampasan, ngunit tunay na amin. Sa edad na 65, natutunan ko na ang tiwala kapag nasira ay hindi kailanman ganap na naibabalik sa parehong paraan. Lumaki ito ng iba, mas maingat marahil, ngunit mas pinahahalagahan din dahil sa pagkaalam kung ano ang ibig sabihin ng mawala ito. Tulad ng isang buto na gumagaling pagkatapos ng bali, maaari itong maging mas malakas sa mismong punto kung saan ito nabali. Napalibutan ng aking pamilya, nakaramdam ako ng malalim na pasasalamat sa paglalakbay na aming dinaanan ng magkasama. Hindi ito ang landas na pinili ng sinuman sa amin, na minarkahan ng pagtataksil at halos trahedya. Ngunit ito ang aming landas at nilakad namin ito ng may tapang, ng may pagmamahal, ng may determinasyon na nagulat sa aming lahat. 5 taon pagkatapos ng cupcake na halos kumukuha sa aking buhay, hindi na ako tinutukoy bilang isang biktima o kahit bilang isang nakaligtas lamang. Ako ay si Lupe, ina, lola, tagapagtanggol ng mahahalagang adhikain, babae na nabubuhay sa bawat araw nang may tindi na marahil ay hindi ko kailanman natuklasan kung hindi dumaan ng napakalapit ang kamatayan. Nagpapatuloy ang buhay, laging minsan ay sira, minsan ay ayos, ngunit laging mahalaga, laging napakahalaga. Ngayon, kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, i-click ang susunod na video na lumalabas sa screen dahil doon ay ang kwento ng pagtataksil at paghihimagsik tulad ng hindi pa ninyo nakikita. Hindi dahil sa pagnanais na makipagkasundo o dahil sa isang hindi nalutas na pangangailangan para sa paghaharap, kundi dahil sa isang mas komplikadong bagay, isang pagnanais na maunawaan ang hindi maunawaan. Bakit ako? Direkta kong tanong sa kanya. Sa lahat ng mga taong may pera na maaari mong puntiryahin, bakit ang ina ng iyong asawa? Dumating ang kanyang sagot pagkalipas ng mga linggo, nakasulat ng kakaibang parang bata para sa isang babaeng kasing talino niya. Naroon ka, nagtiwala ka sa akin, madali lang. Ang kalupitan ng mga salitang iyon ay tumama sa akin sa paraang hindi man lang nagawa ng kanyang mga nakaraang aksyon. Ang randomness nito, maaaring sinuman na may pera na dumaan sa kanyang landas at nagpabaya. Ang pagkaunawang ito ay nagdala ng isang kakaibang uri ng paglaya. Ang pagtataksil ni Elena ay hindi talaga tungkol sa akin. Ang aking mga pagkukulang, ang aking pagiging inosente, ang aking mga kahinaan. Ito ay tungkol sa mga butas sa loob niya na walang makapupuno. Sa pagkaunawang ito ay dumating hindi pagpapatawad, kundi isang uri ng paghihiwalay. Hindi ko na kailangang dalhin ang galit bilang isang baluti laban sa mga pagtataksil sa hinaharap. Sa halip, itinutok ko ang aking enerhiya sa isang bagay na mas constructive. Kasama ang 2 pang nakaligtas sa elder abuse na nakilala ko sa support group, nagtatag ako ng isang maliit na organisasyon na tinawag na Vigilancia Plateada, Silver Watch. Ang aming layunin ay turuan ang mga matatanda at ang kanilang mga pamilya tungkol sa mga senyales ng pinansiyal at pisikal na pang-aabuso, lalo na kung ito ay nagmumula sa mga malalapit at pinagkakatiwalaang tao. Binibisita namin ang mga community centers, assisted living facilities at mga senior citizens groups, ibinabahagi ang aming mga kwento at nagbibigay ng mga konkretong resources. Ang paghihiwalay ang unang taktika, paliwanag namin. Kung may nagtatangkang limitahan ang inyong access sa ibang mga mahal sa buhay o kaibigan, iyan ay isang red flag. Higit sa lahat, idinidiin namin na walang kahihiyan sa pagkakaloko.
Ang mga manipulator ay mga espesyalista sa kanilang ginagawa, sabi ko sa bawat talk. Pinag-aaralan nila ang inyong mga kahinaan, nakukuha ang inyong tiwala, at sinasamantala ang eksaktong pinahahalagahan ninyo, madalas ang inyong pagmamahal sa inyong pamilya. Ang aming trabaho ay nakakuha ng hindi inaasahang interes mula sa lokal na media. Isang pahayagan ang nag-feature sa amin na humantong sa isang panayam sa telebisyon. Bigla akong nakatanggap ng mga email at tawag mula sa mga tao sa buong bansa na nakaranas ng katulad na karanasan o naghihinala na may mali sa kanilang pamilya. Pinipilit ng aking manugang na nagiging malito ako, isinulat ng isang 78 taong gulang na babae. Ngunit nararamdaman ko lang ito pagkatapos niyang dalhin sa akin ang kanyang espesyal na tsaa. Inabisuhan namin ang ginang na ito na humingi ng medikal na tulong kaagad at makipag-ugnayan sa mga awtoridad. Pagkalipas ng mga linggo, sumulat siya muli. Kinukumpirma na nakita ng mga pagsusuri sa toxicology ang mga pampakalma sa kanyang sistema. Ang trabahong ito ay naging misyon ko, ang aking paraan upang baguhin ang pagtataksil sa isang makabuluhang bagay. Bawat taong tinutulungan naming protektahan ang kanilang sarili ay isang maliit na tagumpay laban sa kinakatawan ni Elena. Ang pagsasamantala sa mga mahihina ng mga dapat na mag-alaga sa kanila. Sa bahay, ang aming maliit na pamilya ay nakahanap ng bagong ritmo at tradisyon. Lumipat si Carmen sa apartment ni Javier noong nakaraang taon. Dala ang kanyang koleksyon ng mga lumang libro at ang kanyang itim na pusa na nagngangalang Shakespeare. Si Sofia na sa simula ay maingat sa bagong figure ng ina ay unti-unting ibinaba ang kanyang mga depensa nang mapagtanto niyang walang interes si Carmen na palitan ang sinuman. Hindi ang kanyang biological na ina, hindi ang espesyal na relasyon na mayroon siya sa akin. Ang aming mga gabi ng linggo ay naging sagrado. Nagtitipon kami para maghapunan, minsan sa aking bahay, minsan sa kanilang apartment, at bawat isa sa amin ay nagbabahagi ng isang sandali ng pasasalamat mula sa linggo. Ito ay isang simpleng kasanayan, ngunit pinapanatili kaming nakabatay sa kasalukuyan. Pinahahalagahan ang aming mayroon sa halip na isipin ang nakaraan. Nagpapasalamat po ako sa aking bagong kaibigan, si Lucia, ibinahagi ni Sofia kamakailan. Siya lang po sa klase ang nagtanggol sa akin nang magbiro si Miguel tungkol sa aking inang nakakulong. Nagpapasalamat ako sa iyong lakas, Sofia, sabi ni Javier. Nagniningning ang kanyang mga mata sa pagmamalaki. Tinuturuan mo ako araw-araw kung ano ang ibig sabihin ng magkaroon ng tapang. Nagpapasalamat ako sa mga sandaling ito, dagdag ni Carmen, para sa pamilyang ito na tinanggap ako ng may labis na pagmamahal. Nang dumating ang aking pagkakataon, tiningnan ko ang mga mukha sa paligid ng mesa. Ang aking anak na nakahanap ng lakas upang muling magtiwala. Ang aking apo na ang tapang sa edad na 10 ay nagligtas sa aking buhay. At si Carmen na pumasok sa aming sirang pamilya nang walang anuman kundi tunay na pagmamahal.